feedback. Ano yung hum? Yan. Ano yung static? Ano yung ibig sabihin ng mga yun? So dapat hindi tayo inosente doon. Kaya ako po yung napilitan na mag-aral, magtanong, matuto. Yung unang picture doon sa pinakakaliwa ay concert po, live concert ng Ben and Ben. Ayan, ako po ang nag-edit at nag-direct. Ito po ay dumating sa Pilipinas si Jesus. Yung gumanap po ng Jesus sa The Chosen, yung nasa kanan, yan po ay interview niya sa Netflix. At yung iba po ay mga live events at saka mga concerts. So, iniintindi po natin ano yung gustong tunog ng ating artist. Kung sa ating simbahan naman, ano po ang nababagay na timpla para po dun sa kumakanta. Alamin natin, siya ba ay bass, alto ba yan, o tenor? Anong kakapalan mo kapag yun ang boses niya? O ano yung hihinaan mo kapag ganito naman yung boses niya? Sapagkat natutunan natin kanina na wag naman natin papatayin yung karakter ng original voice. Kung ganito ang boses ko, dapat ganito nyo i-maintain. Hindi yung nga ganito, di ba? Nag-iiba. So tatawanan. O kilala ko to, malaki yung boses nito, pero pagdating dun sa video, bakit tumiit? Di ba? So paano po natin yun aayusin? Pero kahit ano pa yan, naalala ko po si Kuya Ray. Si Kuya Ray ay ating pong supplier ng sound system kapag merong event sa PICC o kaya sa Cuneta Astrodome, pag may mga malalaki po tayong revival. Kuya Ray, ano bang technique mo? Ano bang pwede mong ma-share? Kasi ang lalapad ng kanyang mga gamit, yung mga pinipihit-pihit, yung kanyang mixer. Ano bang technique mo? Paano mo mapapalinaw? Ano bang standard? Sabi niya, walang standard. Dapat clear. Yun lang naman, clear. So, yun po yung iingatan natin. Number 1. Ayan. Pakibasa po. 1, 2, 3. Yes, syempre tayo po ay nag-worship. So, nandun tayo sa yung mood ng worship banayad. Nakakagulat po kaya yung biglang may puputok o kaya may magkiklip na boses, 'di ba? So, keep your levels in check. Avoid redlining. Redlining, kumbaga doon sa ating mga digital mixer or analog mixer, meron pong mga umiilaw-ilaw. Walang nagpipik. Number 2, pakibasa. 1, 2, 3. Ayan, yun po yung kanina nating binabanggit. A well-balanced mix is better than an overhyped one. Huwag naman OA. Huwag mawawala yung character. Number 3. 1, 2, 3. Ayan. Marami po tayong kilalang ganyan. Dahil natutuwa dun sa mga effects, puro echo na yung naririnig. No? Lalong-lalo na naituro sa atin kanina sa church acoustics, kung natural na yung hall mo ay meron ng reverb, maglalagay ka pa ba ng reverb? Yes or no? Nakarating na po kayo dun sa Lipa, sa gym? Yung kadalasan pong pinagmimitingan natin, di ba po malaki? Sa auditorium. Pag konti po ang tao at umaalog-alog, hindi nyo po maintindihan yung lalo nung nasa likod kayo. So, yun po yung isa sa dahilan. Kailangan pong tignan o ating i-discern kung tayo kailangan gumamit pa ng reverb. Ayan. Number 4. 1, 2, 3. Meron po kasing alam po natin yung theory ng compression. Alam po ba natin? Compression. Ang compression po, para mapaikli natin, yung mahina, pinapalakas, yung malakas, pinapahina. So parang at pinapantay niya yung boses para kahit na bumulong ako, naririnig nyo pa rin, malakas, clear. Ewan ko kung may compression to, sir. Meron ba? Ginagamitan nyo? Eto po ngayon, wala. Meron, may konti.
pa, nakakalikot eh. Ito pong mixer nila, okay to eh. Digital mixer. So, ang kagandahan po nito, kapag may nag-sermon o may kumanta, pwedeng i-record. Oo. So, pagka na-record, gagawin natin yan mamaya sa demo, Pastor. Napanood nyo po kanina habang break yung mga tugtog, yung kanta, no? Paano natin aayusin? Magde-demo tayo mamaya kung paano natin ma-enhance. So mamaya, duel tayo mamaya sa compressor. Daanan lang natin. At naniniwala po pala ako mga kapatid, hindi na po tayo basic Tayo po yung mga audio tech na, so naiintindihan ko po na naiintindihan nyo na rin po ito. Medyo doon tayo sa borderline ng basic at advanced. Okay? Number 5. 1, 2, 3. Ayan. Ayan. Kasama po yan mamaya, madadaanan natin ito dun sa aking topic. Kahit gaano po kamahal ang mic, kung mali po ang pwesto, at mali ang gamit, at maling klase, ay hindi po natin mamamaximize ang paggamit. Dadaanan po natin mamaya. 10 Commandments muna tayo. Number 6, 1, 2, 3. Ayan, anong ibig sabihin po niyan? Nag-a-apply po ito kapag dun sa group singing. O yan. So, yung audio tech sensitive, parang nangingibabaw masyado yung yung bass. So, pakinggan natin as a whole. Wag lang tayo sa individual. Tapos may nag-text sa akin nung nakaraang Sabado, Sir Maki, saan ba ginagamit ang pagka nagmi-mix sa church ang headphone? Diyan ba dapat mag-mix? Ang sagot ko po, mag-mix po kayo dun sa in-house kung ano yung naririnig nyo. Kasi pag pinaganda nyo ng maigi yan sa headphone nyo, kayo lang yung nakakarinig. Hindi naman lahat ng kapatid may headphone. So doon po kayo magbase. So ang tinanong niya, ano po palang gamit nito? Para sa akin po, hindi ko po naman talaga alam, pero kapag gumagamit ng headphone sa mixer, yan po ay pang playback. Kung gumagana yung -1 ng kapatid, tignan kung ano yung signal na pumapasok. Halimbawa, ako po ay dapat nga tayo sa simbahan, Pastor, meron tayong tinatawag na stage director, o kaya floor director. Bago pumasok, may nag-i-instruct. O kapatid, elder, ganito po ang hawak ng mic ha, wag po lalayo kasi baka po mag-feedback, wag po kung saan tinututok, wag po ganito kalayo. May nagtuturo po sa likod bago po umakyat. Lalong-lalo na kung ganyang may camera, naka-live tayo. So, tamang paggamit ng mikropono, sinasabi sa likod, at ano ba yung tinutukoy ko? Nawala ako. Isa pa, ayun, paggamit ng headphone, tignan, i-check, doon pa lang sa backstage, pwede na siya mag-hello, check, na hindi pumapasok yung boses niya sa in-house, kundi chine-check nung audio tech sa likod. Oh, naka-on na yan, wag nang papaluin. Wag nang papaluin. Mamaya, daanan natin yung pagpalo sa mic. Number 7, 1, 2, 3. Ayan. Di ba po, totoo naman, di ba? Nakaka-distract po. Yung gumaganon. Nagtanong po ako, kasi ako po yung pala tanong, kaya nga University of Experience. Paano po ba ma-eliminate yun? So nagtanong ako sa isang may-ari po ng supplier din ng sound system. Marami siyang sinabi, yung faulty XLR, minsan, di ba, pag nagagalaw yung mic, tumutunog. So, ayusin yung pagkahinang. Bukod doon, baka faulty yung maalikabok. Mga kapatid, ang paggamit po sa mixer, tinatakpan after. Kasi yung alikabok, nakakasira po ng fader. Pumapasok yung alikabok. So, kada pihit nyo, so, yun po yung isa sa mga dahilan. Ang sabi niya, pag hiwalayin mo yung linya ng power
at paghiwalay mo yung linya ng mga mikropono kasi tumatawid yung kuryente. Tama po ba, sir? Hindi po ako technical eh. Induction, sabi po ni sir. Ayan. So, pag-ibahin po natin pala ng linya para hindi tumatawid yung zzz, yung nga ganun. Makakabawas daw po yun ng ham. Number 8. 1, 2, 3. Ayan. Always do a sound check before going live, lalo na kung naka-live. Oo. Pero sanayin po natin, kahit wala po tayong live stream, maging pleasant po ang worship sa pamagitan po ng ating paglilingkod doon sa booth. Sound check muna. Levels, yan. Number 9, thou shalt not too much. Okay. Mamaya, daanan po natin. Maraming beses po kaninang umaga binanggit yung frequency. Naintindihan po ba talaga natin yung frequency? Daanan po natin ulit mamaya ng mabilis. Number 10, 1, 2, 3. Ayan. Ang meters po ay salamin para magpakita kung ano po talaga yung nangyayari. Pero at the end of the day, pakinggan kung tama na yung ginagawa. Okay? May nais po akong ipanood sa inyo. Maikli lang po ito, siguro mga 3 minutes lang. Obserbahan po natin. Audio. How we doing tonight, LGT? All right. Are you guys talking to, how's this, what's going down in Chinatown? Am I starting or are you starting? Who's going first? Let's start with what's your name? Francois, Raphael, Edgar, Norbert, Celestine, Herbert, Absalon, Corentin, Clement, Emmanuel, Nathaniel, Tellus 4. The initials of which spell French accent. You see what all right. Okay, where are you from? Wyoming, obviously. And how old are you? 30, and very single, ladies. Okay. Well, there's $1 million up for grabs here, French. Yeah, Ay. Di ako marunong gumamit. Sorry. Hindi ako marunong gumamit. Anyway, sorry. Hindi ako marunong gumamit. Hindi ko ma-brush. Nakita niyo po yung mic doon sa sa instrumento niya? Merong mic na nakapwesto. No? So, particular po sila doon kasi gumamit na instrumento ko yung yung oo. Tapos ang lakas ng boses niya. Pansin niyo, sumisigaw siya. Pero bakit hindi sabog? Compressor, tsaka tamang level, Kahit sumigaw siya, gumagano siya. Si Simon, napansin niyo po, may gooseneck sa harap para po dun yun sa audience, para marinig siya ng in-house. Pero kahit na nagkakagulo, nagkikwentuhan sila, naririnig pa rin sa video. May nakatanim na lapel. Napansin niyo kanina? Hindi na po, nakaitim kasi siya eh. At hindi ko na lang po maituloy yung video, hindi ko kasi ma-fast forward. May audience dyan, nagpapalakpakan, tas kahit maingay, may nagkikwentuhang audience, naririnig sa video. Akala nyo po ba, tinutukan lang yun ng video tapos nakuha na yung audio? No, nagtatanim po sila ng ng mic dyan para makuha yung clean audio nung nag-uusap kahit ang daming tao may ingay. Yung desired niya ay nakukuha. So ano po ibig sabihin? Pinagpaplanuhan din po, mga kapatid, saan po ipipwesto, sino yung kukunan mo, parang sa video din. Sino yung artista na kukunan mo, ano yung lente na gagamitin mo, saan mo yan ipipwesto. Ano po? Nakukuha niyo po yung yan. Tama na. Okay, did you know? Fun fact lang po. Human ear can detect frequencies. Ito yung kanina. 20 Hertz and 20,000 Hertz o 20 kilohertz. But as we age, habang tumatanda daw, we gradually lose sensitivity to higher frequencies. Ito po. Sino po sa atin may alagang aso o pusa? Patingin. Ayan. Alam niyo po, yung aso, pusa natin, yung cat, yung kulay pula, yung voicing niya, nasa 760 Hz to 1,520 Hz.
pero yung kanyang naririnig nasa 60 hanggang 65,000 hertz. Nakita niyo po yung human, ang salita natin nasa 85 to 1,100 hertz. So below 80, hindi po naririnig hindi na po natin kayang mailabas. Ganon din po sa mas mataas. Nakita niyo po yung dolphin, 120 kilohertz, 120,000. Hindi na naririnig ng tenga yan. So bakit po kailangang maintindihan? Ayan. Kasi it's all about frequencies. Kahit gaano pa kalaki yung nakikita nyo sa harap nyong mixer at ang dami-dami yung pinipindot, uuwi pa rin yan dito sa iisang strip na yan. Ayan. Ano-ano yan? Doon sa pinakataas, high, mid, low. Yung tinuro sa atin kanina. Nawala lang yung gain. Merong gain pa dapat yan eh. Sino po dito nakakaalam ng faucet sa bahay? Patingin nga po ng kamay. Faucet. Familiar po tayo sa faucet. Yeah. Alam niyo po yung gate valve? Saan po nakapwesto yung gate valve? Before the faucet. Usually, nandun yun sa labas po ng bahay po, no? Sa may metro. Oo, pag pinatay mo yun, lahat ng faucet patay. Yung faucet, yun po yung high, mid, low. Yung gate valve, yun po yung gain. May napapansin po ako sa mga churches, pumipihit doon sa sa gain. Pag pumihit ka sa gain, lahat po yan tataas. Kaya lahat mag-iingay. Mag-umpisa po tayo sa zero. Zero mo. Tapos itaas mo yung fade mo, saka ka magtimpla. Kung nahihinaan ka, okay, taas mo yung fade, dahan-dahan. Kung bitin pa rin, at natodo mo na yung lahat, saka ka magdagdag ng gain, konti-konti. Parang sa gate valve. Diba? So, nakuha niyo po yung konsepto? Yan. Wag po sa gain. Wag po tayong matakaw sa gain dahil matakaw po yung maka-feedback din. Mag-umpisa sa zero, sa pinakamahina. Pag nabitin, saka magdagdag. Yan. Pakunti-kunti lang. Yan. Okay, did you know, sa akin po ang itim, sa inyo ang pula. Poor? Yan. Can make even an expensive mic sound bad. Ito yung sinasabi ko po kanina. While a well-placed budget mic can produce excellent results. Mamaya ipapakita ko po yung demo namin na kinuhanan ko dito kanina na interview. Tama po bang pwesto ito ng mic? O tamang pwesto ito ng mic? Alin sa dalawa? Yung mga nakikita natin nagra-rap, gumaganyan. Mga kapatid, kamusta po kayo? Diba? At nakikita niyo po yung tunog ngayon. Naririnig niyo po, di ba? Tama po ba? Ano pong tamang paghawak sa mic? Di ba? Gaano kalayo? Pag lumayo ka kasi, dynamic. Hindi nakuha. Wala na. Oh. Anong tamang paggamit ng mic? At makikita po natin dito, ito po yung parts ng mic. So, yung sound wave, tumatama po yan dun sa diaphragm. Yan po ay nagpapa-vibrate na nagtatransmit doon sa mga wire, papunta po doon, yung data ay pumapasok na doon sa mixer, kaya po natatranslate as sound. Bakit ko po pinapakita? Alam nyo po ba na kahit nakapatay ang mic, yan po ay nakakarinig. Kaya po merong sariling bahay ang mga mic, lalo na kung binili ng church galing sa offering. Ingatan po natin. Ito, mahal po. Ingatan po natin, paano ito itatago, mga kapatid, di ba? Tago ng maayos kasi nga, nakakarinig pa rin siya. Kahit nakapatay, kasi may diaphragm. Ito po yung klase ng mga polar pattern na binabanggit po kaninang umaga. So, ito po ay cardioid. Tapos yung supercardioid at hypercardioid, usually sa mga mic ngayon halos magkasama na po sila. Yung bidirectional, harap at likod, yun po yung ginagamit sa mga interview. Kaibigan, kamusta ka? So pag nagsalita yung subject, kuha, akong nag-i-interview, kuha din. Oo. So bidirectional. Omni, yan yung kadalasang ginagamit ng iba sa mga recording studio o kaya sa choir, depende. Paikot.
Shotgun, yan po yung ginagamit sa mga pelikula, yung boom, nakikita nyo, yung boom. Hyper ba yun? Supercardioid. Para siyang ano ba yung isang term doon? Sorry, nakalimutan ko na. Na konting lihis mo lang, kapag nilihis mo, hindi na tinamaan yung subject, mag-iiba na yung tunog. Kaya ganun siya ka-sensitive. Tinututok na kung saan yung nagsasalita. Sa akin po ang itim, sa inyo po ang pula. Most professional recordings go through at least 5 stages of audio processing before they are released. Ano-ano po ito? Number 1? Yes? Yes? And mastering. Ginagawa po ba natin ito? Pag tayo po ay nagre-record, lalong-lalo na sa labas, ano pong mic ang ginagamit natin at ano po ang ginagawa natin sa mic, lalo na't kung mahangin? Ano pong kailangang ilagay? Ang tawag po nila dyan ay dead cat, yung mabalahibo. Yung pagka nahanginan, parang windscreen, kumbaga. Kung sa pulpito, merong mga yung ganon, nagpa-pop. So nilalagyan ng kagaya po niyan, yung foam. Para hindi po mag-pop, no? Sa mga recording studio naman, yung bilog, kung napapansin niyo po yun, ano pong tamang pagkuha, yan, dapat inaalam po natin. So ito po yung mixer na nandito po sa harap ko. Ganito po yung itsura niyan. Nabanggit ko na po kanina yung gate, no? Yung gate valve, kumbaga. Yun yung gamit ng gain. So mamaya, pagka nag-record po tayo dito, may kakanta, regardless kung nakataas yung fader, kahit nakababa po yan, sa gain po siya na umaasa yung recording. So itatry po natin yan mamaya. Basta hindi po siya nag-go-over, yun nga, yung dun sa 10 Commandments natin, hindi siya nakiklip, okay po yan, then pwede nating i-edit mamaya. Ganito naman po ang itsura niyan sa recording. Huwag magkiklip, huwag sosobra. Hindi sobrang lakas ng wave na pinakita sa ating kaninang umaga na pumapantay sa ceiling. Isa po sa sekreto na akin po natutunan, lalong-lalo na po sa South, yung ginagawa nila, Pastor, sa South, kila Kuya Janster. O, paano, bakit ang gagaling ng mga Bisaya kumanta? Ba't anong nangyari sa Luzon? Punta nga ako doon. Kuya Janster, anong ginagawa nyo? Kapatid, sino yung nag-edit dyan ng music? O, ayan. Ayan. Alam mo yan, familiar ka dyan? Melodyne. Oo. May bayad nga lang po. Yan po ay pangtono. Bigyan naman po natin mga kapatid ng justice yung kumakanta. May mga magagaling po tayong kapatid na kumanta. Pero kapag medyo nawala sa linya, tulungan natin na ilinya sila sa pamagitan ng pag-e-edit bago natin i-ere. Kasi forever na yan kapag nasa internet na eh. So lagi nilang mapapanood. Mali ako dun sa part na yan eh. Medyo kinapos ako dyan eh. O, diba? So, ayan yung pagtutuno. Papakita natin yan mamaya, Pastor, sa demo. Kung sa Logic Pro naman ang ginagamit, ito po ang gamit. Libre po, kasama na po yan kung sa Logic Pro. Kumbaga, kung wala kang pambili ng Melodyne, sa Logic meron na. Oo, kumbaga. Itono po natin, mga kapatid. Ang sakit po kasi sorry po marami pong mga ibang tao nakikinig na sensitibo po ang tenga na gusto po natin i-retain dahil maganda yung message ng song. Pagandahin pa rin po natin pagdating po sa pagtutono ng mga singers po natin. Ayan. Number 1, audio mixing on audio processing. Ang mga key points po dito is balansehin number 1, yung levels, yung -1 sa boses, conduit yan, sino yung mas mataas, sino yung kailangang nakalutang, sino yung presensya, dapat nasa harapan nyo. Kung pang background yung vocal niya, ano yung kailangan mong gawin, paano mo siya babalansehin.
Yun po yung pinakaunang ginagawa. Number 2, EQ. So, paano po natin ititweak? Meron po tinatawag na surgical EQ. Bago po namin ginagawa yon, before is i-treat muna natin yung room kung saan tayo nag-recording. Meron po kasing kanya-kanyang tunog yung bawat room na nakukuha po ng mikropono sa recording. Napansin nyo po, kapag kayo po'y nasa CR, pagka kumanta kayo, merong ugong na certain frequency, dun malakas. Ewan ko po kung napapansin nyo po yun. Yun po yung mga pinapatay natin para hindi po sumama dun sa, hindi siya maging dominant, kumbaga. Cut low rumbles, ayan yung low pass filter, ganyan. Papatayin po natin kasi yun nga ang naririnig ng tenga ng tao. Kanina, ilan? Nasa 20. So below 20, i-cut mo na para wala nang ibang naririnig. Hindi na magulo pakinggan sa final output natin. Kahit sa mga interview, may hangin, may eroplano, hindi naman na kailangan marinig yun, patayin. Paggamit po ng high pass or low pass filter. Ito po isa po sa technique, no? Add air for clarity, yung high, yung 10 to 15 kilohertz. Tapos gamit po tayo ng noise gate. Kaya po tinawag na noise gate yan, literal po na gate. Pag nagsalita, bumubukas. Pag walang salita, sumasara. Kaya beyond ng mga walang salita, nakasara, tahimik. So walang pumapasok na ingay doon sa mix nyo po. Doon sa recording nyo po. Ito na yung compression. Ito naman po ay depende, no? Lalo na kung dynamic po yung singer natin. 3-to-1 ratio o 6-to-1. Pero napaglalaruan po yan yung sa ratio. And threshold po ang pinaka kumakagat. Maganda po pagka tayo po ay gumagamit ng compressor, iset muna lahat sa 0. Then saka po natin pakiramdaman kailan lalakas yung mga may hina at kailan hihina yung mga malalakas. Pag na-overcompression, yun po yung parang pag sumigaw, parang lumulubog yung boses. Nakakarinig po kayo ng ganun. Masyado pong malakas yung compression. So yun po yung iingatan natin. Huwag naman po tayo mag-overcompression. Effects, ito po yung naglalagay ng pampakapal. Ang tip nga po dito, reverb or delay, add depth and warmth dun sa tunog or dun sa vocals. Pero kada panahon po, meron po mga trend na nababago. Yung uso po ngayon, walang dry yung boses. Kung napapansin nyo, pero very clear. Yun po yung uso ngayon kung papakinggan nyo sa mga artist natin ngayon. At ang pinakahuli, mastering. Kapag na-edit na po lahat, ng -1, yung tenor, bass, blah, 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 blah. At na-export nyo na po, kumbaga, na-bounce nyo na, isahang pakinggan nyo sa isang file, as in yung isang buong file ng song, bago nyo i-ere, dumadaan sa mastering para alamin nyo po kung saan po ito ilalabas. YouTube ba? Sa TV ba? Sa Hope Channel ba? Sa AWR? Meron kasi silang certain requirements na hinihingi na hindi tayo pwedeng tumaas o bumaba doon. Dahil magiging mahina po doon sa kanila pong mix. Kasi po, nilalagay na lang po nila yun, tuloy-tuloy na. So, pansin nyo po, halos consistent yung tunog ng mga nasa radyo at nasa TV. Kasi yun po yung isa sa requirements na hinihingi nila pagka may nagpapasa po ng mga materials. So audio recording sa church and interview setup. Ang best practices po na iiwan ko po sa inyo, use a condenser mic for pastors, speakers, kadalasan, or lapel mics para makagalaw. Napansin niyo po yung iba. Nga lang po mag-ingat po sa lapel kasi matakaw po sa feedback kasi usually ang layo po ng pagkakalagay tapos inilalagay po sa in-house yung audio. So kapag nilakas nyo kasi mahina nga yung tunog, mag-feedback naman. So ang isa sa solusyon na ginagawa po namin, yung pinipili po naming lapel ay yung nakalagay po dito para malapit na malapit po sa source, sa bibig.
Depende po kung studio setup naman, pwede naman talaga sa dibdib, ano? So use a noise gate to reduce ito ano na natin kanina, nadaanan na natin kanina. Sa interview setup naman po, place directional mics for better isolation. Ibig sabihin, tamang posisyon. Record in a quiet space hanggat maaari, pero kung maingay, meron pong paraan. Ano? Pinakamalapit as much as possible para mahina lang yung inyong pagka-record, then saka nyo po itaas sa post, sa editing. Tapos kung kinakailangan gumamit po ng pop filter for close mic recording, gamit po tayo para hindi po nagpa-pop. Ang kagandahan po sa panahon natin ngayon, meron na pong AI. Ayan. So, isa po sa AI na mga ginagamit natin, papapakita ko po ngayon. Ito po siya. Oh. Nag-recording po kami kanina, papakita ko po sa inyo yung raw. Ito po yung tunog. Ito po yung CapCut. Ayan, isa po may AI din to eh. Pakinggan niyo po yung raw. Hello po, ako po pala si Juliet Bacolado from Santa Rosa District, Garden Villas Church. Narinig niyo po yung ingay dito sa po paligid? sa audio technician workshop. Tapos nakatutok siya sa electric fan. Kami dito. ang church po namin. Ito po yung itsura niya kanina. Oh. Kita nyo po, electric fan nandyan. Tapos ginamitan po namin siya ng shotgun mic na yung super directional. So tinulungan ako ni Sir, pinakamalapit na pwede niyang maitutok na hindi tatama doon sa camera. So ang naging tunog, eto nga. Ano pa lang po, kaka-organize pa lang po. At kami po ay nasa house church. Pero kapag nilagyan natin ng AI, noise reduction, So kami po ay parang studio. paplano po magkaroon ng sariling church. At maganda po ang Sa electric fan yan? natutunan po namin dito kasi sa pag-build ng church, kailangan po pala ay sang-ayon din ito sa audio. Papakita ko nga po sa inyo para meron kayong idea. Andali ah. Ayan, nakikita niyo po, no? Sorry. So ito po siya. Para maging maganda ang sounds at mas mapapakinabangan Tanggalin ito ko ng po, mga kapatid. So gumamit tayo ng noise reduction, voice, enhanced voice, tsaka normalized loudness. Yung normalized loudness, para siyang compressor. Pinapantay niya yung malalakas at mahihina. At isa pa po ay Ito, bilang mahina, communication diba? department associate. Tas maingay. Ako rin po ay madalas ay sa visual lang. Tapos kapag binalik natin, ito po ay CapCut na paid version. Wala pong alam sa mga audio. So ito po ay gandang opportunity para mas lumalim pa yung kaalaman ko about audio. So yun lang. Okay po ba? Ito naman po. Tingnan po natin to. In-upload po natin to. Pakilista po ito, mga kapatid. Adobe Podcast. Meron kayong 1 hour every day. 30 minutes ang maximum per clip. Free. Pero pag paid, unlimited po yata. Bacolado from So, Santa Rosa District, ito yung wala. Garden Villas Church. Bubuksan ko po, no? Ang akin po natutunan dito po sa audio technician workshop ay kami ay Madugurin kasi. Papakita sa atin mamaya ni Sir sa Adobe Audition kung paano house maglinis church. So kami po ay ng tunog. Ayan. paplano po magkaroon ng Ito wala. sariling church. At maganda po ang natutunan po namin dito kasi sa pag-build ng church, kailangan po pala ay sang-ayon din ito sa audio para maging maganda ang sounds at Makakatulong po ba sa iglesia, mga kapatid? Gaganda ba ang mga boses natin, mga kapatid?
meron pong tinatawag na, familiar po kayo dito sa DaVinci Resolve? Ito po yung studio version, Pastor Mel. Paid lang pero one-time payment lang po ito. Ito po si Sir. Pakinggan po natin. Patayin muna natin itong voice. Pakinggan natin yung original niya. Ako po si Brother Dan Calaminos ng Calamba Seventh-day Adventist Church na umattend sa ganitong workshop ang audio technician at napakaganda po ng mga discussion. Didinig nyo, may upuan pang maingay. Oo. Buksan natin yung voice isolation. Yan. Na umattend sa ganitong workshop ang audio technician at napakaganda po ng mga discussion at mga lecture at marami po ako. Abay, para ka nasa studio. O, di ba? Libre. One-time payment lang, Pastor. Pero, ito po ang ginagamit na, pag pelikula, ito na po ang ginagamit actually na hindi po pang audio lang, pati pang video, pati pang kulay, dyan na rin nag-i-effects. Dyan na po lahat. Oo. Meron po yung free lang po ito. DaVinci Resolve, free. Pero kung gusto nyo po ng mga ganyang features, meron na pong bayad. Pag bumili po ng camera nila na Blackmagic, libre na po may kasama ng ano. O kaya yung mga atem na basta Blackmagic ang tataka o yung switcher. Oo. DaVinci Resolve. At marami pa po. Search lang mga kapatid. Mauubusan kayo ng email kakagamit ng free. So kita niyo po. Natutunan. Ang pinakamagandang natutunan ko at pinakagusto ko ay kung papaano. Wala pa pong EQ yan. Hindi pa po natin pinapaganda yung boses niya sa EQ. Hindi pa tayo na noise reduction. Voice isolation pa lang po ito. Meron pa po itong feature na Docker. Ang ibig sabihin ng Docker, di ba naglagay kayo ng music, halimbawa naglagay kayo ng music sa background music habang nagsasalita siya. Pag nagsasalita siya, hihina yun ng kusa. Pag tumigil siya, tataas. Kasi manual po yan ginagawa dati. So meron na rin kasama siyang ganun kung sa paid. Kita nyo. Pagagandahin ang sound sa loob ng church. Walaan nyo po kung nasaan po nakalagay yung kanyang lapel po ang ginamit ko dyan Hindi shotgun. May nakakita sa inyo kanina kung paano ko po ginawa. Placement. So, naglagay ako ng wire sa likod. Sir, tayo kayo. Saan ko po nilagay? Pakita nyo sa kanila. Yan. Tapos, yung sa harap, ayan. So, pagalingan magtago. Pag sa mga artista, ang ginagawa po namin, alam nyo po yung leucoplast, yung brown na pandig. Tapos dito namin nilalagay. Oo. Tapos yung ulo niya, lalagyan namin ng bahagya kasi nakukuskus yun Diba? Pag naglalakad. So, dapat maayos mong pagkalagay, nakadikit sa skin. Kaya dinig na dinig nyo, pagod na pagod. So, ganun ka-sensitive. Bukod doon, kasi minsan sumasablay yon, may laging salo na boom. So, natututo po ba mga kapatid? Siyempre, gumagawa po tayo ng video production. Kung hindi man video production, yung audio natin sa church, kaya po natin ito ginagawa, para po maintindihan natin paano tayo makapag-deliver ng mas malinis na tunog para po makadagdag sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ang sabi po dito, quality and excellence in work, sabi po ni Ellen White sa Education, page 262. Success in any line demands a definite aim. He who would achieve true success in life must keep steadily in view the aim worthy of his endeavor. So tayo po ay mga pinagkatiwalaan mga kapatid ng ganitong klaseng skills. Nabanggit po kanina sa ating kaninang umaga ni Pastor Orbe na hindi po tayo dito para pumunta para i-develop lang yung skills pero yung main reason natin kundi tayo po ay mismo mabless at mapalapit sa Panginoon sapagkat naniniwala po ako, hindi po pwedeng matulog ang mga audio tech. Lalo na sa sermon. Tayo po ay mga na talagang 24/7, kumbaga nakatutok simula at dulo.
ng mga nagsasalita kasi ating pong minomonitor yung tunog. Negligence po kapag pinabayaan natin na may nagsasalita na tinalikuran po natin yung mixer dahil tayo po yung nakatoka dyan. Ano? Maraming salamat po sa inyong oras mga kapatid and magandang hapon po. Pwede na po tayo mag-proceed, Pastor, sa demo. Okay. So, salamat, Sir Maki. Nandiyan na po ba yung ating, yung listahan ng pautang? Sana. Sana po nakarating. Malayo pa. Pabilis-bilisan po ng konti. Ano yung sabi mo? Papaawit? Dito. Sige. Demo muna tayo ng konti habang inintay natin yung Pero meron ka pang demo doon ha. Yung mas close up na workshop. Okay? Sige. Saan yung mga awit? Ralph? Tsaka si Nika? Nika? Sino pang gusto pong umawit? Magpalista na po. Oo. So, ganito po, habang piniprepare din pong awit, meron po tayong 3 lugar para sa ating workshop. Pasensya na po at ang atin pong conference ay wala pa pong masyadong malaking lugar. So, yung isa pong grupo, yung kay Sir Maki, audio editing and recording, with pag-correct ng inyong boses pag nagsintonado. Dito po siya, sa likod. So, yung mga pupunta po dito sa likod na nakalista po diyan, ay andun na po yung mga upuan nyo. Pakikuha na lang po para hindi po kayo para nakasabit sa bus. So may mga upuan po nandun sa likod, yung green. Diyan naman pong sa live streaming, kay Sir Ilse, ay dun po sa baba, sa conference room. Doon po kayo pupunta. Ang daan po ay ito. Diyan po may daan pababa. Meron din po dito sa studio pero wag na. May mga tao na po dyan. Dito na lang. Baba po sa conference room. At doon po sa conference room po tayo. Meron din po doon, sir, mas malaking TV. Ano ang kailangan nyo? Sound. Meron din po. Kaya lang ay mamaya, hindi na speaker. Opo, speaker. May mga speaker naman po tayo doon. Okay, at the rest, lalo na po yung basic setup nito, yung first time na maka-attend ng ganito, ay dito na po kayo. So dito na kayo. Tuturuan naman tayo ni Sir Amiel Galbo. Okay, so sige po. Sabi po nila. Paano? Dito na lang tayo? Saan ba? Sa kabila? Sa likod? Saan ba? Saan kakanta? Dito? Kahit saan ako. Dito na lang umawit. Okay, sige. Teka ha, nagbre-break na po ba? Nagbre-break? Saglit lang po. Mag-demo lang po tayo nung isa. Yung recording. Part pa rin po ng plenary yun. So, demo tayo. Kasi mamaya hindi nyo na po makikita yung mga basic process nun. So, ito po. Pastor, dito na naman. Record lang ba? Sige. Okay. So, ano lang po pala? Special na musical offering muna. Okay. Sige. Okay, ako kunyari bilang floor director. Okay, mga talent. Hindi pala ako. Hindi pala to talent. Musical offering daw. Yung mga musical offering natin, pwede na pong umakyat. Alam niyo na po ba, sir, kung paano humawak ng mic? Patingin nga po, kunyari. Patingin. Sound check muna. Tingnan natin. Sound check. Meron tumutunog. Tapos si ma'am, wala siyang mic, ibibigay ko sa kanya to.
Tignan po natin may nakita kasi ako kanina sa picture. Anong tamang headset ang ginagamit pag nagmi-mix? Baka mamaya yung mga bassy. So mamamali po kayo ng timpla rin, ha? Lalo na kapag sa editing. Pati klase po ng speaker, kapag nag-edit, may tama pong klase ng speaker dahil pag ganito po yung ginamit nyo, sigurado po ay iba po ang lalabas na tunog kapag dito nyo tinama yung tunog. Dapat po sa studio speaker, flat as much as possible ay flat. So kakanta po sila, i-record po namin dito. Ibababa ko po lahat ng level, pero para po marinig natin, itataas ko po yung fade. Tapos hindi lang, tawagin po nito, sorry. Iingatan natin na hindi po siya mag-clip. Then i-record natin. Tapos yung file, i-edit namin doon sa kung sino po yung gustong manood mamaya.